Medyo na bagabag lang ako sa isang nag-trending na message. Kung kilala po ninyo si Pastor Ed Lapis. Yung kanyang pamagat na tinapik, no, ang pamagat of legal age na siya. Yung John 9. Yung meron pong ipinanganak na binata na bulag mula sa kanyang bahay bata na binigyan po ng Panginoon ng healing. Yun po yung topic niya. At dito po, ibubuod ko na lang, parang ang pinalalabas ng kanyang mensahe, yung Diyos ng Old Testament, puro lang kautusan, puro lang mga pagpatay ng hayop, puro animal sacrifices, walang grace, walang love. Yun ho yung, to make the message short, no? Yun ho yung naka-highlights doon. No? Para bagang yung nung dumating ang Panginoon, Heso Kristo, nung mangaral siya, iba yung tipo nung kanyang ama, si El Elyon, yung sinasabi niya, which is uh, God love. Para bang nung Old Testament, walang love, walang grace. At yun po yung gusto kong basagin. Parang ang lumalabas, magkaiba yung Diyos nung Old Testament at yung Diyos na nung New Testament. Para bang magkaibang Diyos, magkaiba yung karakter. No, yun lang ang to make the era of legal age na siya. Yun yung pamagat. Which is nakakatakot kung paniwalaan ng napakarami sa atin, isang lason po para sa akin niya na paniniwala na ang lalabas iba yung Diyos ng Old Testament dahil walang love, puro mga animal sacrifices, puro pagpatay ng hayop, wala ding grace, walang sa nauunawaan nating lengguwahe, biyaya. No, biyaya. No, para bagang nung Old Testament, walang biyaya, walang pag-ibig. Parang exclusive lang sa New Testament. Di ba? Parang napakahirap anuhin nun eh. Kahit ako, hindi ko marap karoon ng magkaibang Diyos noon eh, dasing lang naman yung Diyos sa aking paniniwala, sa aking. Kaya limited lang po ito sa Book of Jonah. Gusto kong ipakita yung God's love, yung God's grace. Even in the Old Testament, markado po yan at umiiral. Hindi ho kagaya ng sinabi niya na wala nun. No, puro pagpatay lang ng mga hayop, puro animal sacrifice, anya. Para bang, ang isa pa dito, para nadi-discriminate si Moises. Ang totoo nga kapatid, ito to make the, gusto kong si Moises parang siya yung nalalagay. Pag si Moises, puro mosaika, para bang hindi naman niya yung batas eh. Nagkataon, si Moises po yung naging instrumento para yung codified law. Pag sinabing codified, nababasa. Kasi, tinatalakay nga ni Brother Darwin, ito para magkaroon tayo ng ibig bang sabihin, before po nung codified law yung nababasa, there is no law na umiiral nun? Meron na. Ang naging kasalanan nga po ni Cain, nung ipaniliwanag ni Apostol 1 sa 1 John, ang naging kasalanan niya, murder. Ang pagkakaiba lang sa Old Testament, sa Genesis, hindi po codified yung law, but there is a law already existed. Meron na hong law, meron na hong batas na umiiral. Kaya nga po yung naging kasalanan ni Cain, murder. Pinaliwanag po ni Apostol 1 sa kanyang unang Juan. No, mga kapatid, meron na pong umiiral na kautusan, hindi nga lang po codified. Nakuha niyo po? Hindi lang po siya nakaukit. Hindi po siya nakaukit, nakasulat sa dalawang tapyas ng bato. Nagkataon lang po na ang naging kasangkapan para po magkaroon ng codified law si Moses. Pero hindi po batas ni Moises yung kasi parang yun dinidiin Lapis do sa topic. Mosaical law. Hindi niya batas yun. Gusto ko lang bigyan ng hustisya si Moises kasi para pag sinabi si Moses, batas na ni Moises, Mosaical law. Hindi po eh. Parang bigyan naman natin ng hustisya. Hindi mo makakapangatuwiran yung tao, matagal na akong patay. Parang kawawa masyado. Gusto kong bigyan siya ng hostage. Gusto ko panoorin yung pag-uwi niyo ng bahay. Hindi, parang yun yung pinapalabas niya eh.
Mosaical law versus Jesus law. Eh kahit nga sila, wala naman silang contradiction eh. Si Jesus Christ at saka si Moses. Ba't na yung papaglabanin mo? Meron siyang versus dito, versus. Papapikit ako, sabi ko, kawawa naman yung mga taong maniniwala rito. Kaya yun po yung aking topic, mga kapatid. Totoo ba na yung Diyos noon hindi Diyos ng pag-ibig at hindi Diyos ng pagbibiyaya? Na para bagang ang pinatutunog niya, dito lang sa New Testament may biyaya, dito lang may pag-ibig. Kasi nung magturo si Jesus Christ daw, parang ang lumabas, foreign God. Kasi hindi nila, ano to, Deluxe, puro ang alam nila, puro animal sacrifices lang eh. No? Kaya nga doon, inaano niya eh, ano ba mas maganda kapag araw ng pamahinga, pag Sabat, gumawa ka na mabuti o hindi? No, pag ang ehemplo pa, totoo naman talaga yun. Kapag ka meron kang nahulog na isang tupa sa lungaw sa araw ng Sabat, hindi mo ba iaahon? Ano ngayon na mas mabuti? O gumawa ka ng masama sa araw ng Sabat o hindi? Kasi sa kanila, totoo naman yun in Old Testament, pag sabing Sabat, rest, pahinga. Pero ibig ba sabihin rest, hindi ka nagagawa? Eh meron nga sa kanilang pagsambay, kaya nga nag-aalay pa rin sa templo eh. Gumagawa, hindi. Mo, di ba? Kasi kung ililiteral mo yung word na rest, mm, yun ang hindi niya hinighlights. Meron siyang konting totoo, pero mas malaki yung kasinungalingan. Di ba? Kasi pag sinabi mong rest, eh, bakit meron pa rin nag-animal sacrifices sa temple? Rest ba yun? O, siyempre, pag nag-animal sacrifices ka, natural pa, patayin mo yung hayop. Tama? Hindi. Paggawa, hindi. Di paggawa. So, hindi pa rin rest. Kuha niyo po. Kaya gusto ko lang bigyan ng hustisya yung kawawa naman si Propeta Moises. Naiipit. So, ito, limited only to the book of Jonah. No, mga kapatid. Kaya simulan po natin. Ito pong book of Jonah, mga kapatid, gusto ko nang liwanagin, hindi po si Jonah ang sumulat. Bagamat sa kanya po nakapangalan, no? Yung author po nito, hindi po si Jonah. At ito po naisulat during their exile in Babylonian captivity. Yung pagkakasakop nila, nakalabas na sila. At mga kapatid, ito approximately ho ng mga scholar is 5,000 to 4,000 BC na naisulat. Mga kapatid. At ito po yung panahon na kumbaga sa ano, before Babylonian Empire, yung kauna-unahang imperyong pinakamakapangyarihan, Assyrian Empire po muna ang namamayagpag nung panahon na to. At dito po yung Nineveh, mga kapatid, ito po yung capital ng city of Assyria. Napakaganda nito. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, parang yan po yung metropolis. No, para lang po ma-visualize natin sa isip natin. At nung panahon nila mga kapatid, ang advance po when it comes to technology, napaka-advance po ng Assyrian nung panahon na ito. But, may but eh. They turned wicked in the hearing and in the eyes of our God. At dito po, sinugo po si Jonah. Jonah, mangaral ka, wawasain ko na yung bayan na yan. The same din po ng ginawa niya sa Sodoma at Gomorrah. Bakit po niya ginawa yun? No, bagamat ito po, labas ng topic natin. Sapagkat dumating na din po sa pandinig at sa kaalaman ng Diyos. Kumbaga sa kasabihan na puno na yung salop, umapaw na yung kanilang pagsalangsang. Ano po kasi yung ginagawa doon? Doon po nagpasimula yung tinatawag na hindi itinakda ng Diyos na pagtatalik. Ang itinakda po kasi ng Diyos na pagtatalik, mag-asawa. Magkaiba po yung sex, babae at lalaki. Yan po yung itinakda. Which is dito iba. Yan na ho yung sinasabi sa wedding na pompyanga na. Lalaki sa lalaki, biruin mo yung sinugo ng Diyos na anghel. Lalaki. Ang gusto nitong mga lalaki ng mga matatanda ng bayan ng Sodoma at Gomorrah, sipingan, sabi nga niya, ito option ko, meron ako nitong 2 anak na babae. Berhin pa ito, virgin pa, ito, gawin niyo yung gusto. Ayaw namin ng babae, gusto namin yan, yung lalaki.
Hindi po yun ang tinakda ng Diyos na pagsisiping eh. Ang itinakda talaga, lalaki, babae. Babae, lalaki. Biruin mo, sugo ng Diyos yung mga anghel yung gusto nila gawa ng ganun. O kaya pinaulan, apoy at asopre. Sinunog, tapos sasabihin nila, hindi, ito yung gusto ng Diyos pa. Bilib na bilib pa, pinapalakpakan ng mga tao. Galing ang talino nung ano na yun. Nung bading na yun. Ang talino niya. Pantay daw. Anong pantay? Nagpapantay lang yan pagka namatay ka na kasi nagpapantay yung paa. Hindi, gusto ko lang talaga ano, kasi hindi naman ho ako talaga ano eh. Kaya lang, for the sake of truth, di ba? Sa Biblia. Mahirap na hindi mo i-depend yung katotohanan ng Biblia. Hindi ko pwedeng i-please. I'm not a man pleaser. God pleaser po ako, mga kapatid. Kaya nga ho, napakabuti ng Diyos dahil meron po siyang inilalaan na time para ang tao mag-repent, mag-isip. Kasi nagkamali ba yung Diyos na ginawa kang lalaki? Sa tingin mo, parang ang kasing palalabasin mo, mali yung Diyos. Babae ako. Yung physical na katawan mo, ang ginawa ng Diyos, lalaki ka. Bro, lalaki ka bro. Hindi sirena po ako. Di ba? So ito ba mga kapatid, yun po yung istorya, historical background, mga kapatid ko. At babasahin ko po yung unang tatlong verses sa in the book of Jonah. At ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi. Verse 2, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. The same din po nung Sodom at Gomorrah. Di ba nakipag-bid pa nga si Abraham bago pumunta yung sugo? Ang bidding ganito eh. Panginoon, 50, kung makakita ka 50 banal, gugunawin mo pa ba yung Sodom at Gomorrah? Kasi may 50 banal na do. Hindi ko gugunawin yung 2 bayan na yun dahil lang sa 50 banal. So to make the story short, nagkaroon ng bargain. Hanggang ang kinalabasan yung huling-huling tawad. 10 na lang. Sabi niya, hindi ko gugunawin, hindi ko sisirain ang Sodom at Gomorrah dahil sa 10. Ang problema, ilan po ba yung banal talagang nandun? Ilan po? Di ba? 4 sana yon, sana. Kaso lumingon po yung asawa ni Lot. Kaya naging ilan na lang? Down to? So kulang pa rin. Deficit pa rin ng ilan? 7. Di ba? Kaya mahirap po yung ano eh. Yung lumilingon. Yung hindi ka nakapokus sa Diyos. Mga kapatid ko. Ito po yun. Humiyaw ka doon laban sa kanilang kasamaan. Verse 3, ito po yung naging tugon. Kasi inuutos siya na sa niyan dos eh. Pumaroon ka. Ikaw yung propeta, ikaw yung isigaw mo yung kanilang kasalanan. So hindi naman po most of the time, meron palang time na sa mga sinusugo ng Diyos na yung pagkasasabihin yung kasalanan in a loud voice. Mensaherong malakas yung tinig. No? Dahil yung kanilang kasalanan, yung kanilang kasamaan, umabot na po sa Diyos. Ito po yung naging reaksyon at tugon ni Propeta Jonas. In verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis. Pansinin nyo, ang destination tinuturo sa kanya, Nineveh. Pero ang ginawa po ni Jonas, Nineveh, dito ka pupunta sa Kapitolyo ng Assyria, Tarsis. So pagtakas talaga sa harapan ng Panginoon. Mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumakyang patungo sa Tarsis. Sa gayon nagbayad siya na sangupa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Mamaya po malalaman niyo bakit. Kasi magtatanong kayo, bakit hindi siya sumunod? Ano yung gusto talaga ni Jonas na mangyari doon sa bayan na kung saan siya sinusugo?
Kasi parang ito, alam niyo nung binabasa ko to, dapat magtatanong tayo, bakit ayaw niyang puntahan yun? Ano yung purpose? 'Di ba? 'Di ba kahit sa magulang natin, meron tayong utos na ayaw nating sundin. Ano purpose? Ikaw nakakaalam ng purpose, ba't ayaw mo sundin? 'Di ba? At ito rin, may purpose si Jonah, bakit ayaw niyang sundin? Mamaya alamin natin bakit ayaw niyang sundin. So yun na po yung nangyari, ipas forward natin. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na uno sa dagat at ano pat ang sasakyan ay halos masira. So siyempre yung mga nandoon, pati yung mga kapitan, gusto nilang iligtas yung buhay nila eh. Ano to, nakaka-trauma tong pangyayari na ito. Eh ginagano na ho yung kanilang daong eh. So ang naisip nilang mga pamamaraan na pangtao, yung tinatawag na human effort, para hindi lumubog yung barko, magbawas tayo ng mga daladalahin para gumaan, no, para hindi lumubog. Tapos yung pangalawang, yung huling option, teka muna, baka meron sa atin yung Diyos ninyo, tawagan nyo na lahat. Kung sino yung mga Diyos nyo. Ikaw, yung Diyos mo, si ganito, si Diyos mo, si ganyan. Kasi iba-iba yung kanilang relihiyon eh. Tawagan nyo para iligtas tayo o baka naman meron gumawa sa atin ng kasalanan. Kaya yung Diyos niya, nagpasapit na ganitong napakalakas na unos. No, yun na po, kaya to make the story short, umami na. Ito si Jonas, ako yung dahilan. Kasi inuutusan ako ng Diyos eh. Sa Ninive yan, ginawa ko. Hindi ako sa Ninive pupunta ako ng Tarsis, tatakas ako sa harapan ng Diyos. So ano kailangan namin gawin para mayapa yung dagat? Ihagis niyo ako sa dagat. Alam niyo nung hinagis po siya sa dagat, yung ano po, nung pagkahagis sa kanya, pumayapa. Parang nagdahilan lang, pumayapa ho yung matinding unos. So siya talaga yung dahilan kasi tatakas ka eh. Hindi ka naman dyan pinapupunta sa iba kang direksyon pumunta. No, mga kapatid, ang aral na makikita natin dito mga kapatid, bakit ba tayo nandito dito? Kasi 'di ba, mga kapatid, ang isa lang ng pinakamagandang sagot eh. Ito talaga yung gusto ng Diyos na lugar na dapat nandito tayo ngayon sa araw na ito. Real talk, hindi po sa mall. Real talk po ulit, hindi po para saktan tayo ha. Hindi po sa resort. Hindi po sa magagarang lugar na pantasing mapuntahan ng iba't ibang mga tao. Di ba? Hindi ho sa El Nido, Palawan. Hindi ho sa Boracay. Fantasy ho yan para puntahan. Hindi ho sa Sydney, Australia. Di ba? O sa Madagascar, ano ba yan, magagandang lugar. Di ba? Kasi ito talaga yung gusto ng Diyos na dapat na lugar na nandito tayo. Yung paglingkuran natin siya, so yung sambahan natin siya, katulad ng haing buhay itong ginagawa natin. So we are in the right place at the right time. Tama ho ba mga kapatid? At yun din po, siguro, in spiritual realm na nangyayari sa mga taong, bakit ako nandito sa araw na ito? Bakit imbis na nandoon ako sa pagsamba, bakit ako nandito? Malamang sa pangyayari at senaryo ng ating nakita, ganon din siguro yung nararamdaman nila, lalo na kung ikaw ay talagang ano sa Diyos, yung pag-ibig. Yun nga yung naging topic ni brother nung nakaraan, yung pagdausdos. Yung sleep away, tama ho ba yung brother Nico? Yung hindi mo naman ine-expect eh, kasi because of many circumstances. Hindi mo naman ine-expect pero dumating yung nagkaroon ka ng opportunity na nandun ka. Pero you are in the wrong place and a wrong time. Kasi natapat araw ng linggo. Di ba? What if, wag naman sana mangyari, natapat din araw ng linggo, yun din yung pagparito ng Panginoon. At we are not in the right place and we are not in the right. Di ba? What if kung gano'n naman na maging circumstances? Kaya yun po yung nangyari. At ang Panginoong Diyos po, mga kapatid, ayaw mo sumunod sa akin ha. Nagsugo po siya ng isang malaking isda at
doon po napunta si Jonas. 3 days and 3 nights. May nagtanong sa akin, alam nyo, ang ganda ng tanong niya eh. Di ba yan din mo yung binigyan na tanda ng ating Panginoong Jesucristo? Totoo ba talagang 3 days na matay ang Panginoon bago siya nagbangon sa mga patay? Kasi kung bibilangan natin yung kay Jonas, 3 araw at 3 gabi, yung po yung nakaliteral na kasulat. Hinahanap nila dapat ganun din daw ang Panginoon. Sabi ko hindi. Kasi po, sa mga Hudyo, sa kanila natatapos po yung araw paglubog ng araw. At yun po yung pagbilang nila ng araw. Kasi kung kukumplituhan natin 24 hours, kasi parang ang pinalalabas nila, mali daw yung Biblia, hindi daw 3 days. Kung ang bibilangin mo ganon, bilangin niyo po, hindi po ganon ang kamatayan ng Panginoon. Kasi pinababa pa siya bago si lulubog ng araw eh. Ibaba niya, lulubog na araw. Pinababa yung kanyang bangkay. Kung magbibilang kayo from 24 hours to 24 hours to 24 hours, dapat tatlong 24 hours. Pero hindi po ganun ang ano ng Biblia eh. Meron ho mga ano yan, mga kapatid. At alam ko, tinuro na ni Brother J.R. Noong pa yan. Kasi kung yun po yung susundan nyo, mali. Eh, hindi naman po ganun kaliteral ang Biblia eh. Tama ho, di ba? So, pinasok ko lang para ma-arouse yung pag-aaral natin sa tagong ito. So, tuloy ko na po yung pagbasa, mga kapatid. Sa last verse ng 1:17, inihanda ng Panginoon isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatyan ng isda 3 araw at 3 gabi. Yan po yung binabanggit ko, mga kapatid. So, ito na po, nung nadoon po siya, mga kapatid, in the lowest part of our life, mga kapatid, walang sino man pong kailangan magturo sa atin kung paano manalangin. Tayo mismo, sa circumstansyang kinaroroonan natin, kaya nating manalangin in our own way. At yun po yung next na verses na nangyari. Basahin ko lang po na maggagawin na nalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Kasi pagka nandoon ka, parang iniisip mo na, ito na katapusan ko, ito na end ko, ito na kamatayan ko, di ba? At ang aral na makikita natin dito, mga kapatid, masasabi ko, isa po sa nakikita kong meron pong kantang Intro Boys nung araw. Sister Ria, alam nyo yung banda tong Intro Boys. Sabi niya, anong pamagat ng kanta? If I ever have a line to heaven. Oh, nakingiti. Di ba meron kantang gano'n ng Intro Boys, Line to Heaven. Kasi ang kwento no, namatay yung tatay niya. Sabi niya, kung meron pang line sa heaven, gusto ko kausapin yung tatay ko. Ito naman, mga kapatid, kaya ako sinasabi, sapagkat totoo naman yun. Ang bawat isa sa atin, pagka doon na sa pinaka-lowest of our time, yung pinaka-down na, pinakamababa na nakalagayan, hindi mo naman kailangan mayroong mag-teacher na magturo sa'yo kung paano manalangin eh. Tayo sa ating sirkumstansya, sa kinaroroonan natin, uusal tayo ng panalangin para po makausap ang Diyos at sabihin sa Diyos ang sitwasyon natin. At yun po yung gusto kong makita natin dito sa Luke po, in Luke 18, ito pong mababasa natin, 18:1. Meron pong itinurong ganito ang ating Panginoong Hesukristo at sinalita niya sa kanilang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Lagi. Ano ibig sabihin ng lagi? Hindi lang sa panahon na maanwa ang panahon mo, hindi lang sa panahon na nasa gipit na sitwasyon ka, hindi sa panahon na malungkot ka, hindi rin lang sa panahon na masaya ka, hindi ka naman nanalangin. Yung salitang lagi o always, matik na dapat yan. Nasa panahon ka na pinagpala ka, nasa panahon na para bang hindi ka pinagpala. Basta lagi dapat nandoon yung natin na magkaroon ng time na makipag-usap sa Diyos dahil yan po yung line to heaven. Free line to heaven, walang bayad. Tama ho ba, mga kapatid? At huwag manglupaypay. The same din po nung nangyari kay Jonas. Hindi po siya nanlupaypay nung panahon na nasa tiyan na po siya ng isda. Kinain po siya, nilulun siya ng isda. Na nagsasabi, ito po yung talinghaga, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos. At sabi niya, walang taong pinagpipitagan. At sa bayang yaon, may isang babaeng bawo at siya'y napaparoong madalas
sa kanya at nagsasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. Madalas po yan ha. Ang ibig sabihin na madalas, lagi. Tama? Lagi. At may ilang panahon na siya ay tumatanggi. Datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Verse 5, gayon may sapagkat naliligalig ako ng baong ito. Kapaparoon pa rito, kakaparoon pa rito, lagi Consistent. No? Ano sabi niya? Ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan nyo, sinabi ng likong hukom. Liko po yun ha. Bibigyan na kita ng hustisya, sige igaganti na kita. Nababagabag ako, parito ka ng parito Pero likong hukom yun ha. Notice the word, likong hukom, hindi nagpipitagan sa tao. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom na ito. No? Kaya in verse 7, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi at siya'y magpapahinuhod sa kanila? Kung yung liko nga bibigyan niya ng hustisya yung babaeng bao ng kapaparito. How much more yung Diyos? No? Kaya dapat talaga yung tayong mga tao, hindi ho tayo bumitaw sa pananalangin. Whether maginhawa buhay mo, whether yung walang-wala ka, in case of any occasion na meron ka sa buhay mo, dapat palagi kang nananalangin sa Panginoong Diyos. Yan po yung pinakamagandang aral na dito yung makikita natin kay Jonas. No, mga kapatid. In verse 3, ito po napakaganda. Tumatakas ka, ha? Nagbayad ka pa. Nagbayad po siya papunta sa Tarsis. Ito po, napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa kanya. Free po yung kanyang Napakabuti talaga ng Diyos. Dito natatawa ako mga nagbayad po siya sa mga sasakyan daong papunta sa Tarsis. Ang ginawa sa kanya ng Diyos, mas maganda sa akin, free transportation ka. Kakaiba pa. Ang naging transportation mo pa, isang napakalaking isda. Hinatid po siya saan? Sa destinasyon niya. Ang galing. Ang Diyos talaga iba. Napakakaiba ng Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, yung dadaling ka sa isang lugar na hindi mo inaasahan, hindi mo inaakala, pero blessing sa'yo. Grace sa'yo. Ano ibig sabihin ng grace? Hindi mo pinagpaguran. Hindi mo deserve. Di ba yung ibig sabihin ng grace? Hindi mo deserve. You work not sa bagay na yon, hindi mo pinagpaguran. Tama? Yun ang grace Pero binigay sa'yo. Nagbayad ka pa sa kabila, sa akin walang bayad, libre. Kakaiba pa, transpo mo. Ang transpo niya, isang napakalaking isda. Sa iba, nilalarawang balyena. No? Whether what translation it is, basta isang bagay ang tiyak, isang malaking isda. Dinala po siya sa kanyang destinasyon na tinatakbuhan. Ano po yun? Nineveh. Parang sinabi sa kanya na dumating siya ron, welcome aboard. Welcome aboard to your destination. To your proper and right destination. Dito ka dinadala ng Diyos. Takas ka ng takas. Alam nyo, ito po yung isang pinakamagandang aral na makikita natin dito. Alam nyo, kahit na anong gawin natin takas sa Diyos, kung saan ka gustong papuntahin ng Diyos, in the end, yung pa rin yung kababagsakan mo. Tama ho ba? Ito isang pinaka-proof. Gusto nyo ng proof? Ito isang malaking proof. Kahit na anong iwas mo sa pagsamba, kahit na anong iwas mo, ayoko na sumamba, ayoko na dumalo, nasaktan na ako, etc., etc. Alam nyo, in the end, sa huling hantingan mo, saan ka dinadala? Saan po dinadala ang bangkay sa huling hantungan? Sa simbahan. Ayaw mo rito, pero in the end of your life, dito ko rin dadali. Diba? Takas ka ng takas. Bandang huli, yun rin pala yung kababagsakan mo. Tama, hindi? Di ba tama? Meron nga isang kapatid na namatay doon sa Pampanga. Alam niyo kung saan binurol? Doon mismo sa physical church building nila. Kasi walang mapagburulan Ang liit lang ng bahay niya. Parang ang bahay niya, yung isang
tao lang talaga ang pwede na ano. Kaya doon mismo siya sa binurol. Takas ka ng takas sa pagsamba. And the end of your life, ang babagsakan mo pa rin doon sa takas ka ng takas sa harap ng Diyos. In the end, sa Diyos ka rin pala babagsak. Tama hindi? Di ba? Yun ho yung makikita natin dito. Isang napakagandang aral na makikita natin. At nung dumating po siya dyan, mga kapatid, ginawa po niya yung ayaw niyang gawin. Ayaw niya po talagang sumigaw at mangaral po sa bayang ito. At dito po, malapit na ho natin makita yung maskara na nakatago. Bakit po siya tumakas at bakit ayaw niya po niyang puntahan. Historical background mga kapatid, before po dumating yung Babylonian Empire na mamayagpag po sila, sa kanilang pagmamarcha, pag naririnig po na yan ng bawat mga bansa, nanginginig sila sa takot. Massive war. Para silang war destruction ng panahon ng araw na yun. Kaya kung napanood nyo yung 300, sinabi niya kay King Leonidas, pag naririnig ng lahat ng mga tao na nagmamarcha yung army ni Xerxes, nanginginig at nangingilabot ang buong mundo. Kasulat sa Biblia yun, letra por letra mga kapatid. Before po nung pamamayagpag ng Babylonian Empire, Assyrian Empire po muna. At how many times po sinakop ang Southern Kingdom at Northern Kingdom ng Assyrian? Yung Southern Kingdom po kasi Judah. Northern Kingdom po yung Israel. Kasi divided kingdom na sila nito mga kapatid. How many times? No? Kaya kumbaga sa ano, ito pong Ninive, ito pong kapitolyo ng Assyria na Ninive, kaaway po ito ng mga Hudyo. To make the story short, nakuha nyo na po. Kaaway po nila ito. Nakipaglaban sila rito, nakipagdigma. How many times po silang tinalo, how many times din po silang sinakop. So po ito po yung historical background na dapat makita natin dito. So ito na po. Pumunta na po siya roon. At nangaral po siya. Ito po yung senaryo. At pumasok si Hona sa bayan na may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw. Chapter 3 verse 4. Yung binabasa ko po. Sumigaw na nagsasabi, 40 araw pa. So ito po yung palugit. 40 days pa, 40 araw pa. At ang Ninive yung mawawasak. Ito po yung plano ng Diyos. So yung plano ng Diyos, bago niya po gawin, meron po siyang mensaherong isinend. Kaya prophet eh. Ang ibig sabihin ng prophet, messenger from God. So ito po yung ginagawa na po niya yung kanyang gawain, yung kanyang trabaho sa Panginoon. Sabi niya, 40 days, ito yung palugit. Wawasakin na ng Diyos yung bayan ninyo. No? Verse 5, at ang bayan ng Ninive sumampalataya sa Diyos. At sila'y nangaghayag ng ayuno. Tingnan niyo po yung naging response. Naalala ko uli yung sinabi ni Pastor Lapis. Sabi niya, puro kayo handog, walang pag-ibig, hindi kagaya na dumating ang Panginoong Jesucristo. Ipinapakilala yung pag-ibig. Ibig mo sabihin yung Old Testament, there is no love? Walang Diyos ng pag-ibig, parang pinapalitaw mo. Yung Diyos ng Old Testament is not God of love? Saan mo nabasa yan? Yun yung masasabi ko sa mensaheng kanyang mga kapatid. Kaya sabi ko dapat, meron pang isa yung may-ari ng Big Bro. Yung kapihan, sikat po yung pastor din yun. Pero ngayon, tinanggal po siya, parang meron po siyang kasi pinangaral naman niya sa halamanan daw ng Eden, baka naman hindi mansanas yung kinagat. Ito pa lang. Hindi naman talaga mansanas. Bakit ano bang Bible yung binabasa niyo? Telenovela ba yan? Hindi naman ho talaga mansanas eh. Bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, yun yung bunga na yun. Bakit si mansanas na naman yung pinapasok niya? Baka naman daw ang kinain, itlog, pakinggan nyo rin yun. Ma-amaze kayo. Sabi ko sa ang tao, sa gustong-gusto nilang makarinig ng ibang aral, yan ang napapala. Diba? Itlog. Napaganon ako eh. Itlog. Oo nga, pero panoorin niyo. Ewan kung inalis na nila sa YouTube panoorin niyo yun. Mga kapatid ko. Kaya yun po, mga kapatid,
At ang Ninibe sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. Mga kapatid, ang gusto ko makita nyo rito, repentance. Ang ganda ng kanilang ano eh. Ang ganda ng pagtanggap nila doon sa mensahe nung propeta. Ang pagtanggap nila, ang ganda, napaka-positibo. Yung tinatawag na repentance, yung turning away from your sin. Yung kasi yung literal na ibig sabihin niya eh. Turning away from your sin. Mga kapatid. Verse 6, at ang balita'y dumating sa hari sa Ninibe. At siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa abo. Yun po yung pag-aayuno. Yung parang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang nagawang kasalanan. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa ampas siya ng hari ng kanyang mga mahal na tao. Halos lahat po sila eh. Hari, lahat ng mga mahal na tao at sinabi, wag lumasa maging tao o hayop man o bakahan man o kawan man ng anumang bagay. Wag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig. So ang pag-aayuno pala nung araw mga kapatid, hindi kagaya ng pag-aayuno o fasting na alam natin ngayon. Ang fasting na alam natin ngayon, pwede pa rin magpasok ng tubig sa katawan. Basta wag lang kakain. Yun ho yung ibang alam na fasting eh. Pero sa kanila pala, sa Old Testament, pag sinabing fasting, need tubig. Need tubig, ibig sabihin talagang hindi mo mamahalin yung iyong physical na kalalagayan. No? Need tubig. Kundi magbalot sila ng kayong magaspang, ang tawag, gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. So ito pala, magsidaing silang mainam sa Diyos. Ito pala yung talagang literal na kahulugan ng repentance, yung pagbabalik loob. No? At talikda ng bawat isa ang kanyang masamang lakad. So ito pala total, no? Ito yung total na pagtalikod sa kasamaan, sa kasalanan. At ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung manumbalik ang Diyos? Di ba wala naman talaga? Kasi minsan may nagtatanong sa akin, ano sa palagay mo, Brad? Kasi alam mo, sabi ko sa kanya, masasagot ko lang dyan, ito. Ang huhukom, ang Diyos. Ang magagawad ng parusa, ang Diyos. So ba't akong tinatanong mo, ayokong lumagay sa kalalagayan na hindi ako ang gagawa. Diyos ang makakasagot. Kung siya, hahatulan ng impyerno o hahatulan ng paraiso. Kasi siya yung magsasagawa, tama? Kasi parang ilalagay mo yung sarili mo na para kang ikaw. Hindi. Ito yung nangyari dito eh. Sino ang nakakaalam kung manunumbalik ang Diyos at magsisi at ihiwalay sa kanya ang kanya mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay. Di ba? Kasi yun ang 40 days ang ibinigay na takda. Lahat sila wipe out, mamamatay. Eh ang problema, lahat sila nagsisi. Verse 10, eto na. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa. Nakita eh. Lahat nagsisi. Lahat tumalikod sa kanilang masamang gawa. Lahat nag-ayuno, humingi ng patawad sa Diyos. Nakita eh. At sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. Pansinin niyo po yung naging resulta. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan. Ang ibig sabihin ba ang Diyos nagaya ng tao na nagsisisi? Ang ibig lang sabihin po doon, change of mind. Gusto ko lang liwanagin yun. Ang ibig lang po sabihin ng nag-change of mind. Ang mind niya kasi to perish, wasakin. Nagkaroon ng change of mind. Hindi ko nasisirain. Kasi nakita ko yung pagbabago nila. Ito yung tinatawag. Ito, mga kapatid, gusto kong malawak ang pag-aaral to. Ito ang kapangyarihan ng tinatawag na free will of mind. Kung sa tutusin mga kapatid, yung free will of mind, parang risk pa nga sa Diyos yun eh. Bakit? Hindi kasi niya kontrolado yung isip ng tao eh. Diba? Pero doon mo makikita yung faith. Doon mo makikita yung faith ng tao sa Diyos. Doon mo makikita kung gaano maglilingkod yung tao sa Diyos, magmamahal sa Diyos. Yun yung kapangyarihan naman ng free will
mind. Free will of choice. Doon mo makikita. At ito yung nakikita ko doon. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila. At hindi niya ginawa. Kasi ang gagawin niya, wawasakin eh. 40 days. So nung makita ito ni Jonas, mga kapatid, eto na, lumitaw na. Natanggal na po yung maskara. Ang gusto talaga ni Jonas, mamatay lahat ng mga tao na to, kaaway nila to eh. Yun ang gusto niya, kaya hindi siya po pumunta dyan. Kaya po tumakas siya, ang gusto niya mamatay ang mga yan. Kaaway namin yan, ba't ko gusto mabuhay yan? Kaaway ng lahi namin yan eh. So ang anong aral na makikita natin dito mga kapatid? Ito po, in 2 Samuel, ito po yung makikita natin. Ang istorya naman ito, si King David, meron po siyang third son po niya, pangalan si Absalom. Rebel against him, kinuha po siya yung king nun, pero inago yung pagkahari niya. Pero maliit lang naman na season, maliit lang na panahon. Ang ang itsura po ni Absalom mga kapatid, pinapangarap, pinapantasya ng lahat ng mga kababaihan. Ang karakter po niya flawless, napakagwapo. Napakaganda mula talampakan hanggang ulo. Yung pinapangarap ng lahat ng mga babae na pagkagising mo. Wow, ulalam. Pagbukat mo pa lang ng mata. Wow. 'Di ba? Ganun na. Mas gwapo pa ho ito sa lahat ng gwapo na makikita nyo sa ibabaw ng lupa. Napaka-flawless niya. Pero binigyan niya po ng mga asawa nung hari. Pati yung mga concubine ko, Tagalogin ko na lang, kabit. Mas madaling maintindihan eh. Nantirik ang araw. Pero in the end, ano po yung sinabi po? Ito po, 2 Samuel 14:14. Sabi niya, like water spilled on the ground. Gayaan niya ng tubig na nabuhos sa lupa, which cannot be recovered. Hindi mo na mapupulot uli. Ganun po inilarawan ang tao pag nagkasala sa Diyos. Gaya ng tubig na nabuhos sa lupa, kailanman hindi na mapupulot uli. Kasi unang-una, na-absorb po yan ng soil, yung tubig, tama. So, paano mapupulot yan? Diba? Which cannot be recovered. So we must die. Ganun na po eh. Kapag nagkasala ka, kaya sabi po ng Romans, ang kabayaran anya ng kasalanan ay kamatayan. But that is not what God desire. Iba ang Diyos. Kaya iniisip ko, paano nasabi ni Pastor Ed Lapis yun? Na nung Old Testament walang pag-ibig. Yan, liwanag ko. Ano ba yung binabasa ko? Old Testament yan, di ba? Oh. But that is not what God desire. Rather, He devises ways so that a banished person does not remain banished from Him. May pag-ibig, wala. May grasya, wala. Ganyan po yung ginawa niya kay Absalom. Kaya kapag ipapas forward po ninyo yung picture po ni Absalom in 14:30, hanapin ko lang yung mga kapatid. Eto po. 33. Sa gayoy naparoon si Huwab sa hari at isinaysay sa kanya at nang kanyang matawag si Absalom, siya'y naparoon sa hari kay David at nagpatay pa sa lupa sa harap ng hari at hinagka ng hari si Absalom. Pinatawad. Mga kapatid ko. Yun po yung naging katumbas nito nung makita ng Diyos eh. Aba, nagbago sila, dinala yung kanilang mga masamang lakad, yung kanilang mga masamang gawa. Nagkaroon po ng change of mind ng Diyos. Hindi ko nawawasakin yung bayan na to. So kaya po yun, na-unmask po si Jonas. Na-unmask po siya. Ang talagang gusto niya talaga, kaya siya hindi pumunta ron. Gusto niya mamatay itong mga to. Kaaway ng lahi nila yan eh. Tuloy ko lang po yung pagbasa. 4:1, ito na po. Ngunit naghinanakit na mainam si Jonas. Kasi hindi na po isasagawa ng Diyos yung kanyang plano eh. Naghinanakit, naggalit.
At siya'y nagalit. So pansinin niyo po, sino po yung walang pag-ibig? Hindi po yung Diyos. Ang wala pong pag-ibig dito, si Jonas. Tama? Basahin niyo po, paulit-ulit yung 4:1 na yan. So kaya pala nung una pa lang, tumakas na siya. Ang gusto niya talaga mamatay itong mga to. Kuha niya po, andun po yung sagot eh. Kaaway nila yan eh. Kaaway po ng lahi nila yan. At kahit saan pa ho tingnan, yung mga tuli, kahit po makipag-usap sa mga Gentiles, hindi ko nila ginagawa. Ganun po sila ka-proud. Sila lang ang merong kautosan, sila lang ang merong Diyos. Nasa sa kanila po yung mga salita ng Diyos, yung oracles of God. At yun naman yung tinuturo ni Paul sa Romans. At siya nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di ba ga ito ang aking sinabi? So ito na po. Di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis. Sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya. O ngayon, kanino kayo maniniwala? Kay Ed Lapis o kay Jonah? Sabi ni Jonah, alam ko, gracious God ka. Painggan niyo ulitin niyo, sabi ni Ed Lapis. Kasi nung walang grace. Puro kautusan, puro law, puro mosaical law, puro mga kautusan ni Moises. O eto na ngayon, kanino kayo maniniwala? Biblia na nagsasabi. Old Testament to, binabasa ko mga kapatid. Sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, maawain ka. Sa Hebrew word po yan, ang tawag po dyan, kesed, loving kindness. And it was mentioned 247 times in the entire Bible, King James Version. 247 times. In Old Testament, tapos sasabihin mo, para bagang iba yung Diyos ng Old Testament sa New Testament, nagdadito ng mayroong pag-ibig dito wala. Saan mo kinuha yan? Anong telenovela? Kaya napakalaking pagka naniwala ang maraming tao. Pinalakpakan pa usad yan eh. Papakinggan nyo mamaya yung video, mga kapatid. Ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit. Oh, ang Diyos po hindi magagalitin. Tayo pa, manap man tao. Tingnan nyo dyan ang naging reaction ni Jonas, nagalit po siya. Kasi sabi mo, wawasakin mo. Ngayon, hindi mo pala wawasakin. Di ba? At sagana sa kagandahang loob at nagsisisi ka sa kasamaan. No, mga kapatid. Sa Hebrew word, kesed, kindness by implication towards God. No? Reproof, beauty, favor, good deed, kindly, kindness, merciful. No? Grabe yung loving kindness. Yung mga kahulugan niya. Graceful, gracious. Tapos sasabihin mo, walang grace, walang love ng Old Testament. Puro mga kautusan lang. Napakahirap niya. Kaya nga, o Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay. Ito po yung sinabi ni Jonas. Patayin mo na lang ako pag tinuruan pa yun. Diyos na patayin siya. Kasi nangaral siya, di ba, 40 days, mawawasak na kayo. Gusto niya talagang mangyari yun. Maperi sila. Kaya sabi niya, patayin mo na lang ako. Sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Dapat nga kung dito magiging matuwa siya eh. Magiging masaya siya. Because yung God na may gawa sa kanila. Kasi lahat naman gawa ng Diyos, tama ko ba? Nagpasibol sa kanila bilang isang kaharian, Assyrian, isang halos maging imperyo na nga eh. Saka advance ang technology rito, mga kapatid. Sa Assyrian, pag tinignan niyo po sa pag-aaral in old time, sila po yung pinaka-modern po, pinaka-advanced yung teknolohiya nila. Sa kanila nga sa totoo lang nagkaroon ng unang kalendaryo. At yung agrarian po ng yung pagsasaka sa kanila lang po pinaka yung napaka-advanced ng teknolohiya, mga kapatid. Ito po, sabi niya.
Kaya ang ginawa, sinabi niya, mabuti baga sa iyong ginagawa mo na magalit, nang magkagayo lumabas si Jonas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan. At do'y gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano mangyayari sa bayan. Kasi ang gusto niya talaga makita yung bayan, mawasak talaga. No? At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan kasi mainit. Parang yun ang nagsilbing lilim niya. Sa gayoy, natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. No? Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod upang na mag-uumaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayan o anapat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw ay naghanda ang Diyos ng mainit na hangin silanganan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas. Ano pa siya ng lupaypay, halos yung parang natuyuan sa sobrang init, na-dehydrate. Wala nang lilim eh. Nagsugo ng uod. Inuod ngayon yung kikayon. Namatay. At hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ito po yung aral. At sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon. At kanya sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan na hindi mo pinagpagalan o pinatubo. Pinatubo man na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ka naman nagpatubo niyan, di nang hihinayang ka. Di lalo ako. Sabi niya parang ganito, sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa kikayon. Chapter 4 verse 10, na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man. Sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Ito na po, verse 11 ang aral. Hindi baga ako manghihinayang sa Ninibe, na malaking bayang yaon na mahigit sa 120,000 katao, ang dami ho, na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at ng marami ring hayop. Di mas lalo ako manghihinayang. Nagrepent sila eh. Nanumbalik sila, tinalikuran nila yung masamang gawa. Hindi lamang ang tao, kundi maging ang hayop, nag-ayuno. Ang tindi nun. Yun talaga yung turning back point ng dito makikita nating aral eh. Talagang nagbago sila. At isa pa, yung last verse na aking gustong basahin. In Exodus chapter 34 verse 6. Old Testament po uli ito. Ito po yung na nung una, sabi niya, tinanong niya si Jose, ano yung sigawan na yun? Baka may pagbabaka, baka may digmaan. Yung sigawan pala, gumawa na po sila ng twin bull. Yung kambal na baka. Alam niyo po yung historical background niyan. Nung nasa Egypt po sila, ang sinasamba po nila yung God Apis. Yung God Apis na yun, twin bull na God po ng Egypt, yun po yung pinagawa nila kay Aaron. Yun yung sinasamba nila, ang ingay nila, ganun yung worship nun eh. Kaya nung makita niya yun, winasak niya, hinagis niya yung 2 tapyas ng tipan. Ito na po yung pangalawang pagkuha uli. Ito na po yun. At dito po nakipag-usap pa Diyos, pwede ba kita makita? Hindi mo ko makikita na mabubuhay ko ulit. Pero makikita mo yung likod ko. So ito na po yung ano na yun. Exodus chapter 34 verse 6. And the Lord passed by before him, kay Moises, and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious. Naku, binanggit na naman po yung gracious. Sabi niya, wala daw grace ng Old Testament. Ilang beses na lumito, gracious na naman, no? Gracious. Long-suffering, mapagpahinuhod. No? And abundant in goodness and in truth. Yun po yung binanggit. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, itinanyag ang Panginoong Diyos, puspos ng kahabagan, mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan ng libo-libo at nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, no? At hindi aariing walang sala ang salarin at dinadalawang kasamaan ng ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi, mga kapatid. Dito po makikita natin yung word na kised,
247 times, muli inuulit ko, 247 times mention in Old Testament, particular in King James Version. Ang dami niyan. Tapos sasabihin mo, magtuturo ka. Walang pag-ibig in Old Testament, puro pagpatay, puro paghahain, puro animal sacrifices, walang grace. Para baga ang grace dumating lang nung magkatawan-tao ang Panginoon at mangaral. Before pa niya, meron ng grace, meron ng pag-ibig. At hindi po magkaiba yung Diyos ng Old Testament at ng New Testament. Para bagang ang lumalabas magkaiba eh. Di ho ba mga kapatid, parang nakakaligaw na pagtuturo yan. Nakakatakot na pagtuturo yung paniniwalaan mga kapatid. Kaya po, sana po sa umagang ito, naitayo natin talaga yung Diyos ay Diyos ng pag-ibig in Old Testament. At Diyos po siyang mapagbiyaya, mapagbigay ng grasya in Old Testament. At sa din po yung the same God na gumagalaw maging in New Testament. Hindi po magkaiba. At hindi po iba. Isa lang po. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you, Brother Sanbar, for the Bible start. Saan natin ang ating mga hymno sa page 120. The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Ready? Sing. My hope is built on nothing less than righteousness. I cannot trust my greatest strength, but believing God gives me. On Christ and sorry, Christ and all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness gives cloudy rain, I think from His unchanging grace. In every heart and stormy wind, I long for hope in the wind. Oh, Christ the solid rock and stone, oh, lovely ground is sinking sand. Oh, lovely ground is sinking sand. It's of His golden and His blood, so ordaining the way blood. All our so gives way, strong open stay. On Christ the solid rock and stone, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Or when each the coming trumpet sound, oh, may I then be found. Sing His righteousness alone, oh, blessed to stand before the throne. Oh, Christ the solid rock and stone, all loving God is sinking sand. All loving God is sinking sand.
Muli isang